Kabanata 211. Pumunta sa pamilyang Ye. Tulad ng malapit na niyang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang, tinawagan siya ni Bino-chen. Kapatid na Ye, may nagawa ka ba sa Jingzhou? Seryoso na tanong ni Bino sa telepono. Ano ang ginawa ko? Ano ang mali? Si Jendong ay bahagyang nagulat at nagkibit-balikat. Dumating siya sa Jingzhou at hindi nakakasakit sa sinuman. Kamakailan lamang, maraming mga tao mula sa Jingzhou ang nagtanong tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Ang balita na ikaw ang panganay na apo ng pamilya ng Ye ay dapat kumalat. Sa palagay ko ay maaaring nasaktan mo ang isang tao sa ika-80 kaarawan ng kaarawan ni Master Ye. Si Bino ay nagtatrabaho para sa pamilyang Zhou at ngayon ay sumali siya kay Jendong, kaya natural na mag-isip siya para sa kanya. Bukod sa pamilyang Zhou, hindi dapat magkaroon ng iba pang mga kaaway, di ba? Si Jendong ay nag-urong ng basta-basta. Hindi, marahil ang aking pangalawang Uncle Deiye ay may ilang mga ideya tungkol sa akin, ngunit huwag mag-alala, mayroon akong magandang kapalaran. Kung nais nila akong saktan, wala silang kakayahan. Matapos ang isang maikling chat, ibinaba ng dalawa ang telepono. Ipinagpatuloy ni Jendong ang kanyang paglilinang matapos na umakyat sa itaas. Ang paglalakbay na ito sa Medicine Valley ay nagbunga. Hindi lamang siya nakahanap ng isang regalo para sa kaarawan ng kanyang lolo, ngunit ang kanyang lakas ay napabuti din sa isang antas. Mabilis na lumipas ang oras tulad ng pag-agos ng tubig. Sa isang sulyap ng isang mata, ito ay ika-80 kaarawan ng kanyang lolo. Si Jendong ay nagbago sa casual na damit at sumakay ng taxi papunta pamilya ng Ye. Ang pamilya ng Ye ay bayan ng kanyang ama at kung saan siya ipinanganak. Habang siya ay babalik sa kanyang bayan, si Jendong ay maraming emosyon sa kanyang puso. Sana maayos ang lahat. Sinabi niya, ngunit medyo hindi pa rin siya nababagabag sa kanyang puso. Sinabi ni Uncle Shanpeng na si Uncle Dei at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay hindi mabubuting tao. Ang paglalakbay na ito sa pamilya ng Ye ay tiyak na hindi magiging maayos na paglalayag. Sa halip na hayaan si Uncle Shanpeng na magpadala ng isang tao upang kunin siya, sumakay si Jendong ng isang taxi at tumungo sa pamilya ng Ye. Master, sa 88 Jingxing Road. Sumakay si Jendong sa kotse at agad na nagbigay ng address. Okay. Tayo na. Teka, Jingxing Road 88. Ang driver ay isang taong may edad na sa edad sa kanyang ika-50. Nang marinig niya ang address, inapakan niya ang preno. Ang Jingxing Road ay isang pribadong lugar. Nang walang pass, hindi ka makakapasok. Ang driver ay nauna nang naroon at nagplano na maglakbay sa ibang lugar. Ngunit maraming mga kalalakihan sa itim na suit na nagbabantay sa lugar, at hindi nila papayagan ang sinumang pumasa. Okay lang, magmaneho ka lang. Pagdating natin doon, lalabas ako at maglakad sa natitirang paraan. Hindi inaasahan ni Jendong na napakahirap na makarating sa pamilya ng Ye. Well, okay. Ngunit kapag tayo ay 1 milya ang layo, dapat mong lakarin ang natitirang paraan sa iyong sarili. Medyo natatakot ako na iniisip ko lang ang mga taong iyon. Ang driver ay isang ordinaryong tao lamang, at nakikita ang mga burly na lalaki na ginawa ang kanyang anit tinggal. Walang problema. Si Jendong at ang driver ay sumang-ayon sa presyo at nagtapos. Ang driver ay madaldal at nag-uusap tungkol sa Jingzhou sa kahabaan. Master, alam mo ba na mayroong 8 sinaunang mga pamilyang martial arts sa Jingzhou? Si Jendong ay nagtanong. Narinig ko ang mga ito, syempre. Sagot ng driver. Ang Jingzhou ay isang lugar kung saan ang mga isda at dragon ay halo-halo. Bilang karagdagan sa 10 ordinaryong pamilya ng aristokratikong, mayroong 8 sinaunang pamilya ng martial arts at mga nakatagong pamilya. Nagpatuloy si Jendong. Ang driver ay madalas na nakikinig sa mga pag-uusap ng mga pasahero at nakakarinig ng maraming balita. Ang ilan sa mga ito ay maaaring totoo, ngunit hindi lahat ng ito ay tumpak. May mga nakatagong pamilya din. Si Jendong ay interesado sa nakatagong pamilya na ito. Oo, narinig ko na ang nakatagong pamilya na ito ay napakalakas. Wala sa 8 sinaunang pamilyang martial arts na maglakas loob na tutulan sila. Bagaman ang bilang ng mga tao sa nakatagong pamilya na ito ay hindi napakalaki, ang kanilang lakas ay napakalakas. Kami ay mga ordinaryong tao na hindi nauunawaan ang kanilang tiyak na lakas. Ang driver ay naging mas nasasabik habang siya ay nagsalita. Narinig ko ito mula sa ilang mga pasahero, kaya hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Oh, alin sa 8 sinaunang pamilyang martial arts ang pinakamalakas? Naramdaman ni Jendong na ang driver ay isang lokal na dalubhasa. Well, kung nais mong malaman kung alin sa 8 sinaunang pamilya ng martial arts ang pinakamalakas, natural na ang pamilya Luo. Natuwa ang driver, nang walang anumang pagtatago.
Sinabi ng ilang mga pasahero na ang pamilyang Luo ay na-promote sa isang nakatagong pamilya at ang kanilang lakas ay napakalakas, ngunit hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Ang pamilyang Luo. Hindi inaasahan ni Jendong na marinig ang tungkol sa pamilyang Luo. Naalala niya na ang iginagalang na manggagamot ng Medicine Valley ay dating nagsabi na si Xingyun Luo ay mula sa pamilyang Luo, at tila sila ay isang nakatagong pamilya. Ang mga nakatagong pamilya ay mas malakas kaysa sa mga sinaunang pamilyang Marshall, isang buong antas na mas mataas. Kung hindi man, ang pamilya ng Ye ay hindi matakot na masaktan siya at itaboy ang kanilang sariling ama sa labas ng pamilya. Xingyun Luo, kung maglakas loob kang dumating ngayon, mahuhuli kita at makarating sa ilalim nito. Ang mga mata ni Jendong ay napuno ng galit. Tumagal ng isang buong oras upang magmaneho mula sa villa ni Jendong patungo sa estate ng pamilya ng Ye, na matatagpuan sa isang medyo liblib na lugar sa labas ng lungsod. Ang marangyang villa complex na ito ay may magagandang tanawin at tunay na paraiso sa mundo. Gayunpaman, nadama ni Jendong na mas mababa pa rin ito sa lambak ng medicine sa mga tuntunin ng pamana. Sa oras na ito, maraming mga mamahaling kotse ang darating at pupunta, patungo sa gate ng pamilya ng Ye. Daan-daang mga tao ang nagtipon sa gate, na ginagawang masigla. Maraming mga tao ang naghahawak ng mga regalo at nakikipag-chat at tumatawa, na lumilikha ng isang napakamaligaya na kapaligiran. Lalo na sa maraming mga convoy na direktang pumapasok sa pamilya ng Ye nang walang inspection, dapat itong maging mga tao mula sa ilang mga maimpluwensyang pamilya sa Jingzhou. Si Jendong ay walang nakal ang kotse, kaya kailangan niyang pumunta doon sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagdating niya sa gate, siya ay napigilan ng dalawang lalaki sa suit. "Excuse me, binata, mangyaring ipakita ang iyong paanyaya." Ang dalawang kalalakihan na ito ay may napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa kanilang mga katawan, at malinaw na sila ay malakas na martial artist na ipinadala ng pamilya ng Ye upang bantayan ang gate sa okasyon ng ika-80 pagdiriwang ng kaarawan ng Ye Family Patriarch. Maingat na sinuri ni Jendong ang dalawang lalaki at tinansya na ang kanilang lakas ay dapat na nasa pagitan ng rurok ng kaharian ng pagbabagong anyo at ang antas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Ito ay medyo kahanga-hanga, isinasaalang-alang na sila ay mga gatekeepers lamang. Paumanhin, wala akong isang card ng paanyaya. Inanyayahan ako ng aking pangatlong tiyuhin, paliwanag ni Jendong. Walang card ng paanyaya. Pagkatapos ay hindi ka makakapasok. Mangyaring umalis, ang isa sa mga gatekeepers ay magalang na sinabi matapos na suriin si Jendong. Si Jendong ay ngumiti ng mahina, napagtanto na ang mga miyembro ng pamilya ng Ye ay medyo magalang at hindi direktang pinalayas siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukan na tawagan ang kanyang ikatlong tiyuhin, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang ikatlong tiyuhin ay walang telepono. Palagi silang nakipag-usap sa pamamagitan ng isang solong linya. Ito ay medyo may problema. Kabanata 212. Ang walang kahihiyang pamilya ng Shi. Kinuyam ni Jendong ang kanyang mga kamao. "Excuse me, maaari ko bang tanungin kung maaari mong sabihin kay Shan Fengye na ang kanyang pamangkin ay naghihintay sa labas?" "Ano? Shan Fengye din ang isang taong tinawag mo. Siya ang aming pangatlong Panginoon." Ang saloobin ng lalaki ay agad na gumawa ng 180 degree na pagliko. Nang walang paanyaya, walang makakapasok. Ito ay espesyal na itinuro ng pangalawang master ngayon. "Tama ka, mas mabuti kang umalis." Pagkatapos magsalita, ang dalawang lalaki ay agad na naglabas ng isang napakalakas na aura. Ito. Si Jendong ay sumimangot ng bahagya. Ang mga bagay ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Hindi niya inaasahan na kahit na ang pagpasok sa gate ng pamilya ng Ye ay magiging napakahirap. Mabilis na umalis. Ang isa sa mga kalalakihan ay walang pasensya na nagtulak sa kanya. Ang taong ito ay isang bantay lamang ng pamilya ng Ye, gayunpaman ay nang-ahas siyang itulak ang panganay na anak na lalaki at apo ng pamilya ng Ye. Humakbang paatras si Jendong ng 2 hakbang at tumayo, hindi nakakaramdam ng pagsasalita. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Ngayon ay ika-80 kaarawan ng kanyang lolo, at ayaw niyang magdulot ng problema. Si Jendong ay naharang sa labas ng gate, nanunood ng mga tao na pumasok sa mga pulang imbitasyon sa kaarawan, walang magawa. Sa sandaling ito, isang itim na mamahaling kotse ang tumigil sa tabi niya. 3 tao ang lumabas sa kotse. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki sa kanyang ika-60. Ang matandang lalaki na ito ay may isang baluktot na ilong, mga mata ng phoenix, at nakasuot ng asul na mahabang toga. Siya ay may isang malakas na aura, malinaw na isang dalubhasa sa martial arts. Ang dalawang binata sa tabi niya ay napakagwapo din. Sila ang mga ito.
Sumulyap sa dalawang binata, agad na nakilala sila ni Jendong. Ito ay Jingxi at Taog Shi mula sa pamilyang Shi. Hindi niya inaasahan na makilala sila sa pasukan ng mansyon ng pamilya ng Ye. Hindi ba ito si Jendong? Ano ang isang pagkakaisa upang matugunan dito? Sinabi ni Taog Shi. Sina Taog at Jendong ay nakilala sa martial arts tournament dati. Si Taog ay nirerango sa top 5, habang si Jendong ay pinamamahalaang upang makuha ang ika-10 lugar dahil sa kanyang malubhang pinsala. Si Jing ay tahimik sa lahat ng oras na ito, dahil iniisip pa rin niya ang tungkol sa eksena kung saan matagumpay na nahuli ni Jendong ang insekto para sa matandang ginang sa eroplano. Well, let's cut to the chase, Jendong. Ang iyong lakas ay hindi pangkaraniwan, at nahihirapan kang makipaglaban kay Binjo. Bakit hindi mo ibigay ang lugar para sa Kunshan Secret Realm sa aking kapatid? Malinaw na sinabi ni Taog na inihayag ang layunin ng kanilang pagbisita. Ang lugar para sa Kunshan Secret Realm. Nagulat si Jendong na pinigilan siya ni Jing at Taog para lamang humingi ng lugar. Ang Kunshan Secret Realm ay isang mahiwagang lugar na nais ng lahat ng martial artist. Sinasabing may isang daanan na humahantong sa ibang mundo, at maraming mga bihirang kayamanan sa loob. Ito ay ang pinakamahusay na lugar para sa mga martial artist na subukan ang kanilang mga kasanayan, at si Jendong ay natural na hindi maaaring sumuko sa pagkakataong ito. Umiling-iling ang kanyang ulo, si Jendong ay tumanggi ng direkta, paumanhin, wala akong balak na ibigay ang aking pagkakataon na pumunta sa Kunshan Secret Realm. Ang kanyang mga salita ay napakataktikal, ngunit ang katotohanan ay nawalang pagkakataon para sa kanya na makakuha ng isang lugar sa Kunshan Secret Realm. Bata, isipin muli. Ano man ang mga kondisyon na mayroon ka, maaari nating talakayin ito. Sabi ng matandang lalaki mula sa pamilyang Shi na may mahigpit na tinig. Ngunit si Jendong ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Paumanhin. Dapat kang makahanap ng iba na makipagkalakalan. Ikaw. Ang bibig ng matanda ay pumihit sa galit, at isang nakamamatay na hangarin ay sumabog sa kanyang mga mata. Ang maliit na brat na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Bata, isipin mo ulit. Sinubukan ng matanda na sugpuin ang kanyang galit at ngumiti. Hindi na kailangang mag-isip, hindi ito. Napagtanto ni Jendong na hindi pa rin siya sineseryoso ng matanda. Anong walang kahihiyang tao? Pagkatapos magsalita, lumingon si Jendong at hindi siya pinansin. Ikaw. Ikaw maliit na brat. Makikita natin ang tungkol doon. Pagkatapos ay gaanong hinawakan niya ang kanyang kamay at bumalik sa kotse. Walang sinabi si Jing at sinundan siya sa kotse. Si Taog lamang ang tumingin kay Jendong ng malamig at sinabing, nasaktan mo ang kaliwang tagapagtanggol ng pamilya ng Shi. Mag-ingat sa hinaharap. Matapos sabihin ito, sumakay din si Taog sa kotse. Matapos matanggap ng mamahaling kotse ang paanyaya, sumakay ito patungo sa tirahan ng pamilya ng Ye. Naghintay si Jendong sa labas ng isang buong oras, ngunit hindi pa rin niya nakita ang kanyang tiyuhin na si Shanfeng. Nag-aalala na siya ngayon. Ito ay 8:00, at ang piging ng kaarawan ay magsisimula sa 1 oras. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, si Jendong ay lumakad muli sa 2 gwardya. Ako si Jendong, ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye. Maaari mo bang ipaalam sa host ng aking pagdating? Walang ibang paraan, kailangang ibunyag ni Jendong ang kanyang pagkakakilanlan. Ang 2 gwardya ay orihinal na maligayang tinatanggap ang iba pang mga panauhin, ngunit nang marinig ang mga salita ni Jendong, natigilan sila sandali. Ang isa sa kanila ay tumingin pa kay Jendong na may kakaibang ekspresyon. Ikaw si Jendong. Ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye. Tanong ulit ng bantay. Habang maraming mga bisita ang dumating, ang pamilya ng Ye ay nagpadala din ng maraming tao upang dumalo sa kanila. Ang bantay ay kumuha ng isang walkie-talkie at sinabi ng ilang mga salita dito bago lumapit kay Jendong at maingat na sinuri siya ng mabuti. Sa sandaling ito, kinalog ni Jendong ang kanyang mga balikat ng bahagya at sinabi ng walang magawa, "Oo, ako si Jendong, ang panganay na anak at apo ng pamilya Ye." Mabuti, napakahusay. Mangyaring maghintay dito sandali, sabi ng bantay na may malamig na glint sa kanyang mga mata, at isang aura ng pagpatay na hangarin na nagmula sa kanya. Si Jendong ay bahagyang nakuha sa biglaang pagbabago na ito. Sa sandaling ito, naisip niya ang tawag sa telepono mula sa kanyang ikatlong tiyuhin na si Shanfeng, sa ibang araw. May nagpanggap sa kanya at halos pinatay ang patriarch ng pamilya ng Ye sa kanyang pangalan. Sinasabing lumala ang paranoia ng pamilya ng patriarch ng Ye dahil sa pangyayaring ito. Ang sitwasyon ay hindi maganda, napagtanto ni Jendong na ngayon ay maaaring maging isang bitag.
Wala siyang pakiramdam na homecoming sa lahat ng una siyang dumating sa pamilya Ye. Sa pagtingin sa hindi pamilyar na tao at ang hindi pamilyar na gusali, walang kamalayan sa bahay. Jendong Ye. Sa sandaling ito, ang isang matandang lalaki na may puting buhok at isang malaking pangkat ng mga tao ay mabilis na napapalibutan si Jendong. Ang mukha ng matanda ay mukhang napakabait, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang mabangis na ilaw, malinaw na hindi isang mabuting tao. Ang kaibahan na ito ay napakakaiba. Mabilis na umatras si Jendong sa likuran at agad na naghanda upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano ang gusto mo sa akin? Biglang tumawa ang matandang lalaki, Jendong, di ba? Walang problema sa iyong pangalan, ngunit talagang inaangkin mo na ang panganay na anak at apo. Paumanhin, ngunit ngayon ay tatapusin ko ang iyong buhay. Matapos ang matandang lalaki, ang kanyang momentum ay tumataas. Pagkatapos, gamit ang isang kakaibang yapak, mabilis siyang sumuntok patungo sa balikat ni Jendong. Ito ang kamao ng pamilyang Ye. Kabanata 213. Ang laban kay Feng Ye. Itinuro sa kanya ni Shanpeng ang pagkilos na ito dati. Ang suntok na ito ay kapwa mabilis at mabangis, na may isang malakas na puwersa na lumikha ng isang gust ng hangin. Sensing panganib, si Jendong ay hindi naglakas loob na harapin ito sa una at sa halip ay mabilis na umiwas sa pag-atake sa kanyang maliksi na mga hakbang sa multo. Phantom Steps. Ang mga hakbang sa Phantom ng pamilya ng Zhou. Ang matandang lalaki ay bahagyang napaatras, na may hitsura ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sumabog siya sa pagtawa at sinabi, Kaya ikaw, ang dapat na panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye, ay talagang isang peke. Isang peke. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo nalilito si Jendong, alam na dapat mayroong hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng aming pangalawang master na ang pamilya ng Ye ay walang panganay na anak na lalaki o apo ngayon. Ang sino mang nagsasabing isa ay isang imposter. Patayin siya sa lugar. Ang moral ng matandang lalaki ay tumaas pagkatapos niyang matapos na magsalita, at tumalon siya sa hangin sa isang iglap. Lumingon sa kalagitnaan ng hangin, sinaktan niya ang isang suntok na direktang patungo sa mukha ni Jendong. Ang suntok na ito ay parehong mabilis at mabangis, na lumapit sa kanya tulad ng isang bolt ng kidlat. Napakalakas nito. Nakakakita ng sitwasyong ito, si Jendong ay hindi naglakas loob na maging walang ingat. Alam niya na ang lakas ng matandang ito ay hindi bababa sa antas ng Grandmaster, habang siya mismo ay nakarating lamang sa kalahating hakbang na antas ng Grandmaster. Nagkaroon ng isang malaking puwang sa pagitan nila. Kaya't hindi siya makikitungo sa head-on sa sandaling ito. Bukod dito, ang katayuan ng taong ito sa pamilya ng Ye ay tiyak na hindi mababa, at si Jendong ay hindi nais na maging kanyang kaaway. Nahaharap sa sitwasyong ito, walang pagpipilian si Jendong kundi gamitin ang kanyang mga hakbang sa multo upang yumigtad at umiwas. Nalagpasan muli ang suntok sa lupa ng matandang lalaki. Nagulat ang matanda nang makita ang kanyang suntok na naiwasan. Mabilis at mabangis ang kanyang suntok, at hindi ito dapat makaligtaan. Ang tao sa harap niya ay tila hindi gaanong malakas o mabilis, ngunit ang kanyang yapak ay napakakaiba at mailap, na ginagawang mahirap hulaan kung saan siya makarating. Kapitan, magtulungan tayo. Mahigit sa 10 gwardya na sumama sa kanya ay sumugod nang makita nila na hindi mahawakan ng kapitan ang taong ito sa dalawang pag-ikot. Pinaplano mo ba akong maggang sa akin? Nag-aalala si Jendong. Kung sinalakay siya ng mga taong ito, kahit na may mga mata siya sa likuran ng kanyang ulo, hindi niya ito maiiwasan. Hindi. Hindi kami. Ang kapitan at ang kanyang mga gwardya ay tumigil sa pag-atake nang makita nila ang maraming tao na nagtitipon sa paligid. Sa palagay mo hindi kita papatayin dahil lang sa mga taong nanunood. Ang momentum ng kapitan ay lumakas, at malapit na siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Tumigil kayo. Sa sandaling ito, isang malakas na tinig ang nagmula sa likuran. Ang isang tao sa isang lila na balabal ay nagmamadali, na sinundan ni Qing Ye at isang bahagyang mas matandang binata. Ang lalaki ay may isang baluktot na ilong at mga mata ng phoenix, at mukhang isang kontrabida mula sa isang pelikula. Siya ay nagpalabas ng isang malakas na enerhiya at panloob na puwersa, na nagpapahiwatig ng kanyang napakalawak na lakas. Hindi alam ni Jendong ang taong ito, ngunit kinilala siya ni Qing Ye sa unang tingin. Ngayon, si Qing ay nagsuot ng isang bagong tatak na asul na balabal at mukhang malusog. Ang tao sa likuran niya ay malamang na mas malakas kaysa sa kanya at nagsuot din ng isang asul na balabal. Hindi tulad ni Qing, ang taong ito ay may isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay flickered na may malamig na liwanag. Ano ang nangyayari? Ang taong may baluktot na ilong ay dumating sa tabi ni Jendong.
Tahimik na lumakad si Ching sa lalaki na may baluktot na ilong at bamulong, "Ama, ito ay Jendong." Ang kanyang tinig ay napakababa, ngunit malinaw pa rin itong narinig ni Jendong. Ang tatay ni Ching Ye, hindi ba si Dei Ye? Ang titig ni Jendong ay naging madilim. Si Dei, ang taong nagpalaya sa kanyang ama sa labas ng pamilya kasama si Xing Yunluo. Ikaw si Jendong. Nagpapanggap na panganay na anak at apo ng pamilyang Ye. Napakalamig ng boses ni Dei, ang kanyang mga mata na puno ng pagpatay sa hangarin. Ang enerhiya na nagmula sa kanya ay lumakas at maaari siyang umatake sa anumang sandali. Tama iyon. Ako si Jendong Ye, ngunit hindi ako nagpapanggap. Ako ang lehitimong panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye. Kapag nagkita ang mga kaaway, lalo silang nagseselos. Alam ni Jendong na hindi na siya maaaring manatiling low-key. Matagal na niyang nahulaan kung ano ang pinaplano ni Dei. Lihay Timo. Sa palagay ko peke ka lang. Halika, dalhin mo siya. Ikinaway ni Dei ang kanyang kamay at ang kapitan ng mga gwardya ay naghanda na sumugod. Sa sandaling ito, ang isang tao na nakatayo sa likuran ni Ching ay biglang sumugod pasulong. Bakit gumamit ng isang sledgehammer upang basagin ang isang knot? Hayaan akong makitungo sa batang ito. Sumugod muna si Feng Ye. Kapatid, mag-ingat, ang batang ito ay napaka-nakakalito. Patuloy na pinaalalahanan ni Ching Ye ang kanyang kapatid. Si Jendong ay napaka-nakakalito. Maging si Xiongzhou, na napakalakas, ay may mga kamay sa batang ito. Kaya't ang kanyang malaking kapatid ay hindi dapat gaanong kumuha sa kanya. Huwag kang mag-alala. Half-step lang siya sa antas ng mastery, at alam lamang ang ilang mga sneaky na galaw. Humakbang si Feng na may suntok. Ang kanyang suntok ay mabilis at mabangis, na may isang matalim na kamao, na direktang naglalayong sa ulo ni Jendong. Ang ikasampung suntok ng kamao ng pamilya. Ang suntok na ito ay taksil at mabisyo. Kung ito ay tumama, tiyak na masira ang utak. Ha! Malamig na sumimangot si Jendong, gumawa ng isang hakbang pabalik, at madaling iniwasan ang pag-atake. Agad niyang sinuntok ang balikat ni Feng gamit ang kanyang Misty Dragon Fist. Ang suntok na ito ay agad na nagbago sa 10 mga suntok na nahihilo ang mga manunood. Ano ang isang mahusay na pamamaraan sa boxing? Nabigo ang pag-atake ni Feng, at humakbang siya pabalik, madaling maiwasan ang pag-atake. Ang unang pag-ikot sa pagitan ng dalawa ay pantay na naitugma at napakatindi. Ang mga taong dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ay nakakita ng isang tao na nakikipaglaban at nagtipon sa paligid. Si Feng ay talagang isang henyo ng pamilya ng Ye, ang kanyang mga kasanayan ay sobrang natitirang. Ang isang panauhin ay patuloy na pumupuri. Si Feng ay isang batang henyo ng mga nakababatang henerasyon sa pamilya ng Ye, na may hindi kapani-pani walang malakas na kakayahan at isang mabilis na pagtaas sa antas. Siya ay isang kinatawan ng nakababatang henerasyon. Ang lakas ng pamilya ng Ye ay talagang mabigat, at ang kanilang martial arts ay top-notch. Sinasabing si Feng ang hinaharap na tagapagmana ng pamilya ng Ye. Makakarating siya sa antas ng isang Grandmaster ng mas mababa sa 20 taon ng paglilinang, patuloy na tinatalakay ng mga panauhin. Tumayo si Dei kasama ang kanyang mga kamay sa likuran, na mukhang nasiyahan habang pinapanood niya ang kanyang panganay na anak. Ang lakas ni Feng ay tiyak na pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon. Siya ay isang maliit na bata lamang, hindi magiging mahirap talunin siya. Natuwa si Feng ang pinakamahusay na mga mapagkukunan ng paglilinang mula noong bata pa siya, at ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas. Paano maihahambing ang isang casual na magsasaka kay Feng, na nakatanggap ng formal na pagsasanay? Ang mga panauhin ay nagtipon-tipon, patuloy na tumuturo at tinatalakay. Naririnig ito, naging mas mapagmataas si Feng. Matapos makita si Jendong na natalo sa kanya ng walang anumang pagtutol, si Feng nag-snort at tumawa ng mayabang, akala ko ikaw ay malakas, ngunit sa kasamaang palad, nabigo mo ako. Kabanata 214. Nagulat ang buong madla. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Ching Ye ay nagsasabi sa kanya na ang taong ito na nagngangalang Jendong ay napakalakas. Ang kanang kamay ni Binjo ay hindi pinaganya, at si Xiongzhou, upang maghayganti sa kanyang anak, naglunsad ng isang sneak attack ngunit pinaganya din ang kanyang kanang kamay ni Jendong. Bukod dito, sinabi na kahit na ang mga eksperto na ipinadala ng pamilyang Zhou upang manghuli sa kanya ay hindi siya pumatay sa kanya. Sa makatuwid, sa opinyon ni Feng, si Jendong ay dapat na napakalakas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong ito ay hindi kasing lakas ng iminumungkahi ng mga alingawngaw. Si Feng ay umiling-iling ang kanyang ulo, na iniisip na ang gayong mahina na tao ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. Sa kasong iyon, mas mahusay na patayin siya ng direkta upang maalis ang mga problema sa hinaharap.
Biglang sumabog ang mga mata ni Feng na may matalim na tingin. Pagkatapos, tumaas ang kanyang bilis at tumalon siya ng mataas sa hangin. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinampal ito patungo kay Jendong. Ang suntok na ito ay mabilis at mabangis, na gumagawa ng isang after image. Ang flames ay tila kumikislap sa kamao, na nagbibigay sa mga tao ng pagkawasak. Ang suntok na ito, na kung saan ay na-infuse ng malakas na panloob na puwersa, na direktang tumungo patungo sa mukha ni Jendong. Napakahirap na suntok. Pinaikit ni Jendong ang kanyang mga mata. Alam niya na nagpasya na si Feng na patayin siya at hindi na pinipigilan ang kanyang lakas. Sinimulan niyang mabilis na maisaaktibo ang 5 elemento ng pamamaraan sa loob ng kanyang katawan. Habang pinapatakbo ang 5 elemento ng pamamaraan, patuloy siyang naipon ang panloob na puwersa, na nakatuon ito sa kanyang kanang kamao. Hindi siya babalik at binalak na gamitin ang parehong suntok upang kontra ang pag-atake ni Feng. Ang kanyang suntok ay hindi kapani-paniwalang mabilis at kasing hirap ng isang extraterrestrial meteorite. Natuwa si Feng na makita na ang maliit na brat na ito ay hindi na umiwas. Kung hindi ka umiwas, papatayin kita ng isang suntok. Ang dalawang kamao ay nagbangga sa isang iglap. Boom! Ang isang malaking alon ng enerhiya ay sumabog sa isang iglap. Napakalakas din ng tunog. Matapos ang mabangis na pagbangga, ang dalawa ay direktang inalog ng ilang mga hakbang sa pamamagitan ng natitirang mga alon. Ano? Matapos ang pag-atres ng 5 hakbang, halos hindi pinatatag ni Feng ang kanyang figure. Ang kanyang bibig ay nagbukas sa isang, na hugis. Tiningnan niya si Jendong sa pagkabigla at labis na naalarma. Ang suntok ng taong ito ay mukhang malambot at mahina, ngunit napakalaki ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang kanyang kamao ay namamaga at manhid, at ang kanyang mga buto ay halos nabasag ng pagkabigla. Napakalakas. Ang tunggalian na ito ay labis na matindi, at si Feng ay halos nawala sa labanan. Ikaw anak, mayroon ka talagang ilang mga kasanayan. Hindi ko inaasahan na ginamit mo lamang ang 50% ng iyong lakas at hindi ka pa rin pumatay. Hinaplos ni Feng ang kanyang kanang kamay at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas. Ang ganitong uri ng kaaway ay kawili-wili. 50% ng iyong lakas. Matapos marinig ang mga salita ni Feng, ngumiti si Jendong at agad na nakaramdam ng ginhawa. Gumamit lamang siya ng isang pag-atake sa probong ngayon, gamit lamang ang 20% ng kanyang lakas. Kung ginamit niya ang 50% ng kanyang lakas, maaaring direktang hindi niya pinaganya si Feng. Ngayon ay ika-80 kaarawan ni Lolo, at si Feng din ang kanyang apo. Kung hindi siya paginahin, ito ay talagang magdulot ng problema para sa pamilya ng Ye. Sa makatuwid, dapat napigilan ni Jendong at huwag gamitin ang kanyang buong lakas. Ano? Natatakot ka ba? Nakakakita ng ekspresyon ni Jendong, si Feng ay sumimangot ng basta-basta, pakiramdam na mapagmataas. Sa kanyang mga mata, ang mabaho na batang ito ay dapat matakot. Kung sisilakay siya sa lahat ng kanyang lakas, tiyak na matalo siya hanggang kamatayan. Takot. Ang sulok ng bibig ni Jendong ay bahagyang nakataas habang tumatawa siya, hindi ako natatakot sa iyo. Natatakot lang akong saktan ka, iyon lang. Hurt me. Hahaha. Matapos marinig ito, tumawa si Feng ng malakas at tumangala, ano ang isang mapagmataas na tao. Malapit na siyang mamatay, gayunpaman mayroon pa rin siyang nerve upang makausap ako. Sina Jendong at Feng ay nasa isang pag-uusap, at sinuri ni Dei ang oras at naging pagkabalisa, humihimok, nauubusan tayo ng oras, tapusin natin ng mabilis ang laban. Sige. Hindi na ako mag-aaksaya ng anumang oras sa pakikipag-usap sa kanya. Tatapusin ko lang siya. Ang momentum ni Feng ay lumakas, at nag-flick sa kanyang mga mata. Pinagsama niya ang kanyang mga kamao, at parang may magnetic force, itinaas niya ang alikabok at bumagsak na dahon sa paligid niya. Ang hangin ay nagsimulang umikot sa paligid niya, unti-unting bumubuo ng isang whirlwind. Ito ang iyong karangalan na mamatay sa ilalim ng aking whirlwind punch. Sumigaw ng malakas si Feng, at lumabo ang kanyang figure habang nagbabounce siya ng ilang mga hakbang mula sa kanyang orihinal na posisyon. Umungol siya ng malakas, ang kanyang mga mata ay napuno ng pakikipaglaban sa espiritu at pagpatay sa hangarin. Ito ang whirlwind punch ng pamilya. Ang isa sa mga panauhin ay nagulat nang makita ang martial arts ni Feng. Oo. Ang whirlwind punch ng pamilya, iyon ay isang pamamaraan lamang ang mga pangunahing alagad ng pamilya ang maaaring malaman. Oo. Ang pamamaraan na ito ay labis na mabangis at may mahusay na mapanirang kapangyarihan. Si Feng ay napakabata at natutunan na ang whirlwind punch, talagang kamangha-manghang. Kamangha-manghang. Ang kasabihan ay lumitaw ang mga bayani mula sa mga kabataang lalaki. Si Feng ay tunay na henyo.
Pinupuri siya ng mga panauhin, ngunit bago pa nila matapos, si Feng ay sumugod na ng isang suntok. Nahaharap sa agresibong pag-atake, ang mga mata ni Jendong ay naging mahina, hindi sa dugo, ngunit may malamig na disdain. Sa kanyang mga mata, ang suntok na ito ay wala. Sa halip na harapin ito ng head-on, ginamit niya ang kanyang mga hakbang sa multo upang mabilis na yumigtad at mag-bounce palayo, sinasamantala ang kanyang bilis. Sa sandaling lumingon siya upang maiwasan ang suntok, gaanong sinipa niya si Feng gamit ang inertia upang mawala siya sa balanse at mahulog sa lupa. Natigilan ang lahat sa eksenang ito. Ang natitirang henyo ng pamilya ng Ye, si Feng, ay natalo ni Jendong. Paano ito posible? Ang kapitan ng bantay ay hindi nagsasalita, at ang mukha ni Dei ay napuno ng galit. Ang kanyang anak na lalaki, na napakahusay, ay talagang natalo ng isang batang lalaki na pinalaki sa labas. Paano ito posible? Nakakakita ba ako ng mga bagay ng tama? Ang natitirang henyo ng pamilya ng Ye, Feng, ay talagang natalo. Ito rin. Pinalaki, hindi ba? Ang mga panauhin ay nababagabag din. Alam nila na si Feng ang pinakahusay na batang talento ng pamilya ng Ye, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay matalo ng isang tagalabas ngayon. Bagaman mabilis na bumangon si Feng at hindi nasugatan, napahiya pa rin siya. Mapahamak ito. Ang mukha ni Feng ay pula na may galit, at ang kanyang ekspresyon ay labis na pangit, tulad ng isang bulkan na malapit ng sumabog. Ikaw maliit na brat, talagang pinamamahalaang mo ang aking whirlwind punch. Sinabi ni Feng sa pamamagitan ng mga gritted na ngipin. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay ipakita ko sa iyo ang swordsmanship ng aming pamilya. Kinuha ni Feng ang isang matalim na mahabang taybak mula sa kung saan. Ang taybak ay 1.5 metro ang haba, sobrang matalim, at may isang dragon na nakaukit sa hilt. Ang taybak ay naglabas ng isang malamig na ilaw at isang nakamamatay na aura. Malinaw na nagalit talaga si Feng sa oras na ito. Kabanata 215. Tie the game. Ang kanyang mga veins ng noo ay nakakunot at ang kanyang mga mata ay mabangis at nakakatakot. Ay swat ni Feng ang kanyang taybak at sinaksak patungo kay Jendong. Ang mapahamak na taong ito ay nagpatalo sa kanya, at determinado siyang patayin siya. Hindi siya masama, upang mapilit si Feng na iguhit ang kanyang taybak. Pareho silang mga batang talento ng parehong henerasyon. Ngunit ito ay isang awa. Pagkatapos ng lahat, si Feng ay isang henyo ng pamilya ng Ye. Kapag iginuhit niya ang kanyang taybak, ang bata ay nasa panganib. Maraming mga bisita ang naisip sa kanilang sarili. Nakita ni Dei ang sitwasyong ito at tumango sa kasiyahan. Kung alam niya na ang batang ito na si Jendong ay talagang may kakayahang, ang kanyang panganay na anak na lalaki ay hindi dapat pumunta sa head-to-head sa kanya ngayon lamang. Walang oras na natitira hanggang sa pagdiriwang ng 80 kaarawan ng kanyang ama, 40 minuto lamang. Kailangan niyang patayin ang batang ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Tinitig ni Jendong ang kanyang mga mata at nakita na nababahala si Feng at iginuhit na ang kanyang sandata. Siya ay isang master ng martial arts, at ngayon na gumagamit siya ng sandata, nadouble ang kanyang lakas. Nagkaroon ng isang nakamamatay na aura na nagmula sa katawan ni Feng, na ginagawang malamig ang mga tao. Hayaan ang batang ito na tikman ang 7 ganap na espada ng pamilya ng iyong pamilya. Diniretso niya ang kanyang mahabang taybak, at may isang sulyap lamang, maaari siyang sumugod. Ang 7 ganap na mga espada ay inilaan upang masira ang lahat ng 7 emosyon at 6 na pagnanasa, puso, hangarin, pag-iisip, imahinasyon, maling akala, paghihiwalay, at damdamin. Ang 7 ganap na mga espada ay agad na nagbago sa mga anino ng taybak, na dumulas patungo kay Jendong. Si Jendong ay hindi pa nagkaroon ng sandata ng kanyang sarili. Nakakakita si Feng na nagmamadali patungo sa kanya tulad ng isang kulog, agad na ginamit ni Jendong ang kanyang hakbang na multo upang yumigtad. Ang figure ni Jendong ay naging malabo sa loob ng limitadong bilog habang lumipat siya upang maiwasan ang pag-atake ni Feng. Ang dalawa sa kanila ay tulad ng isang pusa at isang mouse, na may isang pag-atake at ang iba pa umiwas. Ang swordsmanship ni Feng ay tunay na katangi-tangi. Ang 7 panghuli na mga espada ng pamilya ng Ye ay talagang napakalakas. Ang isang panauhin ay hindi makakatulong ngunit tumango. Maswerte para sa pamilya ng Ye na magkaroon ng tulad ng isang natitirang binata tulad ni Feng. Oo, ngunit, ang binata na ipinaglalaban niya ay tila magaling rin. Ang isa pang panauhin ay sumimangot ng bahagya. Nadama niya na kahit na ang binata ay hindi gumawa ng inisyatibo upang umatake, ang kanyang hindi pa rin matalim na yapak ay matalim pa rin. Parami ng parami ang mga panauhin na natipon sa pasukan, na may maraming mga bagong dating naganap na hindi alam kung ano ang nangyayari.
Akala nila ito ay isang pagganap na espesyal na inihanda para sa kanila ng pamilya ng Ye. Ang paglaban sa pagitan ni na Feng at Jendong ay talagang kamangha-manghang, lalo na si Feng, na nasa kontrol ng sitwasyon sa pag-atake. Si Jendong ay hindi gumanti at patuloy na umiwas. Ang kanyang hakbang sa multo ay nakarating na sa antas ng pagiging perpekto, at sa 50 o 60 pag-ikot lamang kahit na ang kanyang mga damit ay napunit. Kung mayroon kang guts, huwag tumakbo. Inilunsad ni Feng ang higit sa 50 pag-atake, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Galit na galit siya na ang kanyang mukha ay naging pula, at gritted niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag kang tumakbo at hayaan mo akong pindutin ka ng wala. Hey, kung hindi ako tatakbo, tatamaan mo ba ako ng libre? Nag-choke si Jendong at sinabi ng walang magawa. Ang lakas ni Feng na ito ay talagang kahanga-hanga, na may isang matatag na pundasyon, ngunit ang kanyang isip ay hindi masyadong matalim. Matapos ang higit sa 50 pag-ikot, hindi pa rin niya hinawakan ang kanyang sariling sulok ng damit. Wala ba siyang biglaang pagsasakatuparan? Kunin ang aking taybak. Nang marinig ito, mas nagalit si Feng. Itinaas niya ang kanyang taybak at inatake muli si Jendong. Sa sandaling ito, si Qingye, na nakatayo, nakasimangot at labis na nagulat. Paano kaya napakagaling ni Jendong? Hindi alam ni Qingye kung ano ang nangyayari. Sa panahon ng martial arts conference, ang yapik ni Jendong ay hindi gaanong katangi-tangi. Siya ay makitid lamang na nanalo laban kay Binjo sa kanilang tunggalian. Nang maglaon, nang makipaglaban siya kay Xiongzhou, nahulog din siya sa kanyang bitag at pinaga niya ang kanyang kanang kamay. Ang lakas ni Feng ay tiyak na maraming mga kalye sa unahan ni Binjo. Ngunit sa hindi inaasahan, ang dalawa sa kanila ay pantay na naitugma at tila hindi matukoy ang isang nagwagi. Isang pag-ikot. Si Feng, ang Connie Big Brother at ang henyo ng pamilya ng Ye, ay talagang nakatali sa mabaho na bata na si Jendong. Paano ito posible? Si Qingye ay labis na nagulat. Sa sandaling ito, ang pag-atake ni Feng ay matagumpay pa ring nalutas ni Jendong. Bakit hindi kayong dalawa ang sesalakay? Kung hindi man, hindi mo magagawa ang anumang bagay sa akin. Umiling-iling si Jendong, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas. Ang kanyang tinig ay hindi masyadong malakas, ngunit may napakalakas na lakas ng pagtagos. Ano? Day Eyes' nose flared with anger. His eyes were also full of flames of anger, his eyebrows were frivolous, and his fists were tightly clenched. Kung hindi para sa karamihan ng tao na nanunood sa eksena, siya ay magmadali at papatayin siya sa unang lugar. Ang taong ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Hindi, dapat siyang alisin ngayon. Alam ni Dei na si Jendong ay napakatalento. Kung makakakuha siya ng mga mapagkukunan na tumagilid patungo sa pamilya, ang kanyang mga nakamit sa hinaharap ay tiyak na malampasan ang kanyang panganay na anak na si Feng. Ngunit maaari lamang siyang mabalisa ngayon. Hindi siya maaaring sumigaw tulad ng ginawa ni Jendong, hiniling sa lahat na magmadali at patayin siya ng magkasama. Kung ginawa nila talaga iyon, mawawala ang mukha ng pamilya Ye. Si Dei ay labis na nababalisa, ngunit walang magawa. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang napakalakas na tinig ay nagmula sa malayo, at pagkatapos ay isang matandang lalaki ang sumugod sa isang mabangis na momentum. Ang taong ito ay walang iba kundi si Shanfeng. Nagmamadali si Shanfeng at direktang hinaila si Jendong at humiwalay kay Feng. Tumigil ka sa pakikipaglaban. Ang mga mata ni Shanfeng ay puno ng galit. Tiningnan niya ang kanyang pangalawang kapatid na si Dei at sinabi ng galit, Dei. Gaano ka kalupit? Ang nag-iisang tagapagmana ng panganay na kapatid, at talagang nais mong alisin siya ng lubusan. Nakita ni Shanfeng na ginamit na ni Feng ang 7 nakamamatay na taybak ng pamilya, at mas nagagalit siya. Ito ay talagang kukuha ng buhay ni Jendong. Sa sandaling nagsalita si Shanfeng, ang mga gwardya ng pamilya na dinala ni Dei ay nagulat lahat. Lahat sila ay nagbabantay ng pamilya. Naririnig ito, lahat sila ay natigilan. Ang tao na may napakagandang footwork sa harap nila ay talagang anak ni Tianxiang Ye. Minsan ay nakatanggap sila ng mga pabor mula kay Tianxiang, at nang marinig ang mga salita ni Shanfeng, bigla silang nakaramdam ng pagkakasala. Sumimangot din ang kapitan ng bantay nang marinig ito. Maaari bang maging totoo ang panganay na anak na lalaki at apo na ito? Kung hindi man, ang pangatlong master ay hindi masyadong nasasabik. Marami sa mga panauhin sa paligid nila ay hindi alam ang mga panloob na gawa ng pamilya ng Ye at walang ideya kung ano ang nangyayari. Nakakakita ng paghinto ng laban, maraming tao ang nagbigay ng kanilang mga paanyaya at dumiretso sa panloob na patio ng pamilya ng Ye nang walang pagkaantala. Ang bilang ng mga tao na naruroon ay bumababa.
Si Dei ay tumingin kay Shanfeng ng malamig at sinabi sa isang malamig na tinig, "Little brother. Hindi mo na rin ako tinawag na pangalawang kapatid." Sumulyap si Dei sa kanya. "Pangalawang kapatid. Wala akong ganitong uri ng walang awa na kapatid na gagawa ng anumang bagay upang makamit ang kanyang sariling mga layunin." Matapos marinig ito, sumimangot si Shanfeng, na puno ng galit ang kanyang mga mata. Kabanata 216. Reunion ng lolo at apo. Cold-blooded. Third brother. Naging mabuti ako sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga mata ni Dei ay naging malamig, at ang kanyang pagbabago-bago ng enerhiya ay naging mas malakas at mas lumalakas. Malinaw na siya ay tunay na nagagalit. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tulad ng isang nakatagong sandang, na pinapagaan ni Shanfeng. Ikaw ay walang katiyakan sa lahat, at hindi ko nakita kung gaano kakagaling sa akin. Snorted si Shanfeng at tumalikod ang mukha niya. Dumiretso siya kay Zhendong at itinuro sa kanya, na nagsabi ng malakas, "Ito ang panganay na anak at apo ng pamilyang Ye, ang nag-iisang anak ng aking panganay na kapatid na si Tianxiang." Sa sandaling sinabi niya ito, ang buong silid ay nabigla. Ito ay katumbas ng pagkumpirma nito. Ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye. Ang nag-iisang anak ni Tianxiang. Kailan siya lumitaw? Ang mga panauhin na hindi pa pumasok sa pamilya ng Ye ay nagulat. Ang panganay na anak at apo ng pamilya Ye, hindi ba siya ang pinuno ng pamilya? Kung ang hindi kilalang tao na ito sa harap nila ay talagang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye, kung gayon hindi ba nawala ng kwalifikasyon si Feng na maging pinuno ng pamilya? Hindi nakakagulat na galit si Dei, naging isang tao na sinusubukan na kunin ang posisyon ng hinaharap na pinuno ng pamilya. Ito ang pinakamalakas na katunggali ng kanyang anak. Sa pag-iisip nito, inalog ng mga bisita ang kanilang mga ulo. Tulad ng kasabihan, mahirap para sa isang matuwid na opisyal na makitungo sa mga gawain sa pamilya. Ano ang kinalaman sa kanila ng mga gawain ng pamilya ng Ye? Nandito lang sila upang ipagdiwang ang kaarawan. Ang karamihan ng tao na nanunood ay unti-unting nabawasan, at ang mga gwardya ng pamilya ng Ye ay wala ng puot kay Zhendong. Kung si Zhendong talaga ang panganay na anak na lalaki at apo ng pamilya ng Ye, kung gayon siya ay tiyak na magiging pinuno ng pamilya ng Ye. Ang pinuno ng pamilya ng Ye, ang hinaharap na master ng pamilya. Ang kapitan ng bantay ay kumaway sa kanyang kamay sa sandaling ito, na nagpapahiwatig ng mga gwardya na tumalikod. Hindi sila dapat masyadong makisali sa mga gawain ng itaas na mga echelon ng pamilya ng Ye. Kapag kasangkot, maaari silang maalis mula sa pamilya ng Ye na pinakamahusay, o kahit na mawala ang kanilang buhay. Inalis ni Feng ang kanyang mahabang tibak, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may ayaw. Hindi niya pinatay ang mabaho na brat sa oras na ito, at magiging mas mahirap ito sa hinaharap. Ang pamilya ng Ye ay pag-aari sa kanya, at walang makakaalis sa kanya. Walang nakakaalam kung peke siya o hindi. Inaasahan kong peke siya. Hindi pa rin nais ni Dei na hayaan mo si Zhendong na ganito. Totoo o peke? Malalaman ni ama kapag nakikita niya siya. Move aside. Mataas ang moral ni Shanfeng, at kung sino man ang nang-ahas na pigilan siya sa oras na ito ay magagalit siya. Bagaman ang lakas ni Shanfeng ay hindi kasing taas ni Dei, kung talagang nakipaglaban sila, imposibleng matukoy ang nagwagi sa isang maikling panahon. Si Shanfeng ay tumingin ng diretso kay Zhendong at hinaila ang kanyang kamay, naglalakad ng diretso patungo sa gate ng pamilya ng Ye. Ikaw. Si Zhendong ay tahimik, at sa ilalim ng patnubay ni Shanfeng, pinasok niya ng maayos ang pamilya ng Ye. Matapos pumasok sa gate ng pamilya ng Ye, nakarating sila sa isang marangyang lugar ng bilya. Sa oras na ito, ang pamilya ng Ye ay pinalamutian ng labis at napakabuhay na buhay. Sa patio ng pamilya Ye, mayroong higit sa 100 mga talahanayan, halos puno ng mga tao. Lahat sila ay maimpluwensyang mga numero sa Jingzhou at maging sa buong bansa. Ang pagkakakilanlan at katayuan ng bawat tao ay napakataas. Matapos makarating sa pamilya ng Ye, si Zhendong ay sinalubong ng isang mabangis na sulyap mula kina Dei at Feng na nakatayo sa pasukan. Ang batang ito ay hindi maaaring manatili. Tinitig ni Dei ang kanyang mga mata, na naglalabas ng isang malakas na hangarin sa pagpatay. Kung hindi ito para sa pagdating ni Shanfeng sa oras, ang batang ito ay papatayin. Ama, ang taong ito ay medyo malakas. Ngunit maaari ko siyang talunin. Matapos lamang makipaglaban sa kanya, naramdaman na ni Feng na hindi ginamit ng lalaki ang kanyang buong lakas. Bukod dito, ipinagtanggol lamang niya at hindi umaatake, ganap na kulang ang anumang pagnanais na atake. Matapos marinig ito, si Dei ay gaanong tumanggaw sa kanyang ulo. Ang lakas ng taong ito ay tila average, ngunit tiyak na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas.
Sa palagay ko, ang batang ito ay marahil isang kalahating hakbang na master sa isang maliit na antas. Half-step master sa isang maliit na antas. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, ang mga mata ni Feng ay nagpakita ng isang hindi paniniwala. Ang antas ng lakas ng taong ito ay pareho sa akin. Paano posible iyon? Hindi makapaniwala si Feng. Kung ang lakas ng taong iyon ay pareho sa kanya, bakit hindi siya maglakas loob na harapin siya ng una? Hindi ito may katuturan. Huwag maging bulalas, ang batang ito ay napakakaiba. Unti-unting huminahon si Dei. Gawin natin ito ng isang hakbang sa isang oras at kumilos ng naaayon. Pagkatapos magsalita, muling nagpakita ng mukha ni Dei ang isang malabong ngiti habang nagpunta siya upang batiin ang mga panauhin. Sinundan ni Jendong ang kanyang ikatlong tiyuhin at diretso na umupo sa harap na talahanayan. Jendong. Ang mga tao sa talahanayan na iyon ay ang lahat ng iyong mga tiyuhin, iyon ang iyong ikaapat na tiyuhin, at ang isa ay ang iyong ikalimang tiyuhin. Si Shanfeng ay nagsalita ng marahan dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi pa ganap na isiniwalat at hindi siya maaaring pumunta at makilala ang kanyang sarili. Tumango si Jendong. Ang mga pagbabago-bago ng enerhiya na nagmula sa mga taong ito ay napakalakas, na nagpapahiwatig na silang lahat ay lubos na bihasang martial artist. Halos bawat isa sa kanila ay nasa antas ng isang Grandmaster o sa itaas. Bilang karagdagan sa kanila, maraming iba pang mga eksperto na may malakas na panloob na enerhiya na natipon. Ang ilan sa kanila ay mga matatanda at tagapag-alaga ng pamilya ng Ye, habang ang iba ay dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang lalaki na si Wu Ye. Ang matandang lalaki mula sa pamilyang Shi, sina Jing at Taog ay nakaupo lamang sa ikatlong hilera ng mga upuan ng VIP, na may 8 talahanayan ng sunod-sunod. Ang pamilyang Shi ay isa rin sa 8 sinaunang pamilya ng martial arts, ngunit maaari lamang silang umupo sa ikatlong posisyon. Ipinahiwatig nito na ang pangalawa at unang mga hilera ay dapat na nakalaan para sa mas malakas na mga individual. Malapit nang magsimula ang piging ng kaarawan nang biglang isang pangkat ng mga tao ang pumasok mula sa labas, na pinangunahan ng isang tao sa isang asul na balabal. Ang taong ito ay nasa kanyang 70, na may isang baluktot na ilong at isang itim na nunal sa kanyang noo. Nagpalabas siya ng isang malakas na aura at dumating upang umupo sa unang hilera na tumawid ang kanyang mga binti. Malinaw na walang sino man sa paligid niya ang maaaring pretuhin siya bilang isang ordinaryong tao. Sino ang taong ito? Bakit siya mapagmataas? Siya. Panatilihin ang iyong boses. Ang taong iyon ay pambihira. Siya ang tagapag-alaga ng nakatagong pamilya, ang pamilya Luo. Ang dalawang martial artist na nakaupo sa pangalawang hilera ay marahang nagsalita. Sinabi nila ang ilang mga salita at pagkatapos ay hindi nang ahas na huwag nang sabihin pa. Ang pamilyang Luo. Sa puntong ito, ang mga espiritu ni Jendong ay nakataas at isang matalim na tingin ay sumabog mula sa kanyang mga mata. Ang tagapag-alaga ba ng pamilyang Luo, iyon si Xingyun Luo, di ba? Tumigil si Jendong sa pakikipag-usap, at tumango si Shanfeng, bang-ulong, oo, siya si Xingyun Luo. Ibinaba niya ang kanyang tinig, natatakot na makinig. Si Jendong ay tumingin ng isa pang pagtingin kay Xingyun Luo. Pinigilan na ng taong ito ang kanyang panloob na lakas at malinaw na master. Tumango si Jendong. Matapos ang piging ng kaarawan ngayon, tiyak na hihilingin niya ang isang paliwanag mula sa kanya. Matapos pumasok si Xingyun Luo, maraming iba pang mahahalagang figure ang dumating, ngunit hindi ito nakilala ni Jendong. 10 minuto ang lumipas, isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumakad mula sa likuran, na naglalabas ng isang malakas na aura. Master siya. Tumingin si Jendong sa kanya at vaguely nakita ang hitsura ng kanyang ama. Ito ang kanyang lolo, si Wu Ye, ang pinuno ng pamilya ng Ye. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, at ang lakas ng bloodline na ito ay ginawa ang daloy ng dugo ni Jendong ng mas mabilis. Labis siyang nakaramdam at hindi makapaniwala na mayroon pa rin siyang lolo. Kabanata 217. Regalo. Sa sandaling ito, medyo nakaramdam si Jendong. Jendong. Ito ang iyong lolo. Halika, hayaan mo akong dalhin ka. Biglang naging masigla si Shanfeng at hinayla si Jendong patungo sa harapan. Matapos batiin ang iba pang mga panauhin, nakita ni Wu Ye ang kanyang anak na nagdadala ng isang binata patungo sa kanila. At ang binata na ito, ang kanyang hitsura, ang kanyang bawat galaw, bakit siya ay mukhang tulad ng isang tao. Tulad ng kanyang anak, Tian Siyang Ye. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Wu Ye ay naging medyo nasasabik. Naramdaman din ni Jendong ang mapagmahal na titig mula kay Wu Ye. Kumuha siya ng isang malaking hakbang pasulong at lumuhad sa kawtaw sa kanyang lolo. Lolo, si Jendong ay dumating upang makita ka.
Si Jendong ay nakaramdam ng kaunting choked up at kowtowed kay Woody 10 beses. Jendong. Anong magandang pangalan? Sa sandaling ito, tinulungan ni Woody si Jendong, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na may malinaw na luha ng kristal. Wala namang sinabi si Jendong, ngunit naramdaman din niya ang hindi pa naganap na pagmamahal sa pagitan ng lolo at apo. Kaya magkamukha. Ikaw at si Tianxiang ay talagang magkapareho. Sa sandaling ito, si Woody ay hindi lamang pinuno ng pamilya ng Ye, kundi pati na rin ang lolo ni Jendong. Lolo. Naramdaman ni Jendong ang tunay na pagmamahal mula kay Woody, at napakasaya niya. Mula ngayon, siya ay isang tao na may isang lolo. Tulad ng kasabihan, ang pagkakamag-anak ay lumilipas sa mga henerasyon. Si Woody ay labis na nasisiyahan sa biglaang hitsura ni Jendong. Nakita ni Shanfeng ang eksenang ito at napuno din ng damdamin. Ang langit ay may mga mata. Ang Big Brother ay wala na sa amin, ngunit ang kanyang anak ay hindi lamang nabubuhay sa mundong ito, ngunit isa ring walang kapares na henyo. Ito ay tunay na maswerte para sa pamilya ng Ye. Tulad ng sinasabi, habang ang ilan ay nagagalak, ang iba ay nag-aalala. Alam ni Nadei at Feng na ang mga bagay ay hindi maganda pagkatapos na masaksihan ang eksenang ito. Hindi rin nagtanong si Woody at direktang inamin na si Jendong ang panganay na anak at apo. Ang pag-unlad na ito ay napakabilis. Sumimangot si Feng, hindi nasisiyahan. Ang kanyang lolo ay hindi kailanman tumingin sa kanya ng pag-aproba mula noong bata pa siya, palaging iniisip na wala siyang talento. Hindi niya inaasahan na si Jendong na ito, na hindi pa niya nakilala, ay kumikilos ng labis. Siya ay naiinis. Malapit na siyang sumabog. Matapos ang isang bahagyang nakasimangot, diretso na lumakad si Dei. Ama, maaaring may isang bitag dito. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa insidente kasama ang peking apo sa huling oras? Inaangkin din niya na anak ng panganay na anak. Bago pa makatapos si Dei, agad na hinawakan ni Woody ang kanyang kamay upang hudyat siya upang ihinto. Ikaw, manahimik ka. Ang mukha ni Woody ay agad na naging malamig, at isang malakas na presyon ang nagmula sa kanyang katawan. Ang pressure na ito ay naging isang maliit na hininga si Dei. Ito. Si Dei ay nababagabag. Hindi niya inaasahan na mabago ng kanyang ama ang kanyang saloobin ng napakabilis. Sa palagay mo hindi ko alam na ang peking panganay na anak na lalaki at apo mula sa huling oras na ginagawa mo. Sa palagay mo ba ay nawalan ako ng isip at naging hindi malinaw ang ulo? Ang mga mata ni Woody ay sumabog ng isang malamig na liwanag, ang kanyang tinig ay luma ngunit malakas. Si Dei ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala at agad na ibinaba ang kanyang ulo nang hindi nagsabi ng isang salita. Si Qingye, sa kabilang banda, ay medyo matalino at sumugod nang makita ang sitwasyon. Lolo, ngayon ang iyong ika-80 kaarawan, at ito ang Red Along ibinibigay ko sa iyo. Matapos si Qing na magsalita, kumuha siya ng isang malinaw na kristal na bato mula sa kanyang bulsa. Ang bato ay mukhang isang brilyante sa labas, ngunit naglalaman ito ng isang natatanging enerhiya na shimmered sa loob. Ito ay isang magandang bagay. Si Jendong ay sumulyap at nadama ang enerhiya na nakapaloob sa bato. Ito ay halos kapareho sa enerhiya sa mga bagay na jade. Matapos makita ang regalo na ibinigay ni Qing, unti-unting nawala ang galit ni Woody. Alam niya na hindi siya dapat magalit sa kanyang kaarawan. Ngayon na ang kanyang panganay na apo ay nabuhay muli, ito ang pinakadakilang ginhawa. Wala namang sinabi si Woody, tinimbang niya ang bato sa kanyang kamay at tumango sa kasiyahan. May mabuting puso ka. Matapos sabihin ang tatlong salitang ito, tinanggap niya ang bato. Sa oras na ito, nagbigay ng senadorya si Dei kay Feng sa likuran niya. Natutukoy ni Feng kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama at agad na kumuha ng isang sandang mula sa kanyang bulsa. Ang dagger ay nagniningning ng isang malamig na ilaw at malinaw naman na hindi isang ordinaryong item. May isang pahiwatig ng pagiging matala sa hangin sa paligid ng sandang. Ang dagger na ito ay isang magandang bagay din. Sa hindi inaasahan, nagbigay din si Feng ng isang kayamanan bilang isang regalo. Hindi masama. Halos hindi ito tiningnan ni Woody at direktang tinanggap ang sandang. Sa puntong ito, dumating si Dei kay Jendong at sinabing, Jendong, dahil ngayon ay ika-80 kaarawan ni Lolo, bilang panganay na anak at panganay na apo, dapat kang magkaroon ng isang regalo na ibibigay, di ba? Matapos si Dei na magsalita, nasisiyahan siya sa kanyang sarili. Alam niya na ang binata na ito ay isang libot na magsasaka na may kaunting pera, ngunit wala siyang mahalagang kayamanan. Ikaw, Dei. Paano mo sinasadya na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya? Si Jendong ay isang libot na magsasaka lamang, paano siya maaaring magkaroon ng anumang mabuting kayamanan? Galit na lumakad si Shanfeng.
Kailangan siya ang unang ipagtanggol ang kanyang pamangkin. Pinanood ng mga nakapalibot na panauhin ang eksena at nasiyahan sa palabas. Ang batang ito ay sinasabing panganay na apo ng pamilya Ye, ngunit lumaki siya sa labas at bumalik lamang sa kanyang pamilya ngayon. Paano siya magkakaroon ng anumang mahalagang kayamanan? Ang pangalawang Uncle Dei ay talagang nagpapahirap sa mga bagay para sa kanya. Tama. His sudden appearance has messed up the matter of him succeeding as the head of the Ye family. He will definitely seek revenge. Maraming mga aristokratikong pamilya ang bumulong sa bawat isa. Sa kanilang mga mata, si Jendong ay talagang hindi makagawa ng anumang mabuti. Ang matandang lalaki mula sa pamilyang Shi ay sumingit at sinabi ng diretso, ang lakas ng taong iyon ay hindi ganon kahusay, at wala siyang kayamanan. Paano siya makikipagkompetensya kay Feng? Sa oras na ito, ipinagmamalaki din ni Taog Shi, ang taong ito ay hindi dapat dumating dito ngayon upang gumawa ng tanga sa kanyang sarili. Si Jingxi ay tahimik na lahat dahil naramdaman niya na ang binata na ito ay talagang hindi simple, lalo na sa kanyang mga kasanayang medikal, na tiyak na pambihira. Hahaha. Sige, ayos lang. Masayang-masaya na ako na ang aking apo ay maaaring dumating at hilingin sa akin ng isang maligayang kaarawan ngayon. Nakita ni Woody ang awkward na sitwasyon at agad na sumulong upang ipagtanggol ang kanyang apo, si Jendong. Nang makita ang kanyang ama na nagtatanggol sa brat na ito, ang mga mata ni Dei ay sumabog sa isang pahiwatig ng pagpatay sa hangarin. Ang brat na ito ay dapat patayin upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sinubukan ni Woody na tulungan si Jendong sa labas ng awkward na sitwasyon, ngunit sa sandaling ito, ngumiti si Jendong at inalis ang kanyang kamay, na nagsasabing, Lolo, ngayon ay ang iyong ika-80 kaarawan. Bilang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye, paano ako makarating na walang kamay? Pagkatapos magsalita, wave niya ang kanyang kamay at isang malamig na kama ng jade ay agad na lumitaw. Ang kama ay natatakpan sa ambon, tulad ng isang fairy bed. Sa malamig na kama ng jade, mayroong isang komportableng aura na nagmula rito. Kabanata 218. Ginoong mo. Ang malamig na kama ng jade ay lumitaw ng direkta sa pinangyarihan ng piging ng kaarawan, na lumilikha ng isang malakas na visual na epekto na tunay na nakamamanghang. Ang mga panauhin ay nakuha sa biglaang tingin ng tulad ng isang malaking kama, at ang isa ay ganap na gumawa ng jade. Ang isang malabong lamig ay nagmula sa kama, na pinipilit ang interes ng mga bisita. Ano ito? Isang banal na kama? Tanong ng isang panauhin. Ginawa ba ang lahat ng jade? Gaano karami ang jade dito? Isa pang nagtanong. Paano lumitaw ang jade bed na ito? Nagbulong sa iba. Ang lahat ng mga panauhin na naruroon ay nagtataka tungkol sa biglaang hitsura ng jade bed. Nang makita ito, si Dei ay nababagabag. Maingat niyang sinuri si Jendong at napansin iyon, bukod sa singsing sa kanyang daliri, wala siyang ibang mga accessories. Maaari bang ang kama na ito ay kinuha sa loob ng singsing? Ito ba ay isang singsing sa imbakan? Si Dei ay isang tuso at may karanasan na tao, at mabilis niyang nahulaan na ang singsing sa kamay ni Jendong ay hindi karaniwan. Nang makita ang biglaang hitsura ng napakalaking bagay sa harap nila, sina Ching at Feng ay unang nagulat, pagkatapos ay mausisa. Ang jade bed na ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong item. Saan nakuha ito ng taong ito? Nagtataka si Ching ng malakas. Kahit na si Jendong ay may magandang relasyon sa pamilyang Shen sa Nanzhou City, ang pamilyang Shen ay isang maliit na lokal na angkan at hindi maaaring magkaroon ng ganoong kama. Ang jade na ginamit para sa kama na ito ay lubos na mahalaga, at tulad ng isang malaking piraso ng jade ay maaaring inilarawan bilang hindi mabibili ng halaga. Kahit na ibebenta ng pamilyang Shen ang lahat ng pag-aari nila, marahil ay hindi nila kayang bayaran ang kama na ito. Si Feng din ay nag-furrow ng kanyang mga browser ng bahagya, na hindi nagsasabi ng anumang bagay habang pinag-isipan niya ang kanyang sarili. Sino ang eksaktong si Jendong, upang makakuha ng tulad ng isang magandang jade bed? Si Woody ay unang nagulat, pagkatapos ay labis na nasisiyahan nang makita ang biglaang hitsura ng jade bed. Habang gaanong hinawakan niya ang kama, hindi niya maiwasang maihayag, ang jade bed na ito ay sobrang lamig, nakakatulong ito sa isang kalmado ang kanilang isip at pagtuon. Tiyak na isang mahusay na item para sa paglilinang. Tumangala si Woody at tumawa ng buong puso. Hindi ko inaasahan na bigyan ako ng aking apo ng isang mahalagang regalo sa aming unang pagkikita. Siya ay lubos na masaya, dahil hindi pa niya nakita ang isang mahalagang kayamanan dati. Nakatayo sa likuran niya, hinawakan din ni Shanfeng ang jade bed at agad na sinaktan ng mga mahiwagang epekto nito. Ang jade bed na ito ay talagang may pagpapatahimik na epekto sa isip.
Si Woody ay kasalukuyang nasa peligro na mawala ang kontrol sa panahon ng kanyang paglilinang, ngunit kung siya ay magtatanam habang nakaupo sa kama na ito, bawasan nito ang panganib ng pagkawala ng kontrol. Ito ay tiyak na isang magandang bagay. Tiningnan ni Shanfeng ang kanyang pamangkin na si Zhendong, nakakaramdam ng labis na pagtataka. Saan nagmula ang batang ito? Wala siyang ideya. Si Shanfeng ay natulala, at si Dei ay masyadong nagulat na magsalita. Hahaha. Hindi masama, gusto ko talaga. Ito mismo ang kailangan ko, sabi ni Woody habang nakaupo siya ng diretso sa kama, isang ngiti sa kanyang mukha. Lolo. Alam ko na nahihirapan ka sa iyong paglilinang ng nakaraan lamang, kaya partikular kong nakuha ang malamig na jade bed na ito para sa iyo mula sa The Medicine Valley. Isinali ni Zhendong ang pinagmulan ng kama. Ang kanyang tono ay napakakalmado, na parang ang pagkuha ng jade bed ay isang madaling gawain. His. Nang marinig ito, agad na nagpakita ang mukha ni Woody ng isang nakakagulat na ekspresyon. Ang malamig na jade bed. Ibig mong sabihin ang isa mula sa The Medicine Valley. Si Woody ay labis na nagulat. Ang Medicine Valley ay isang behemoth ng pagkakaroon, siguradong nasa antas ng isang higanti. Ang kanilang 8 sinaunang pamilyang Marshall ay maimpluwensyahan sa Jingzhou, ngunit hindi sila ang pinakamalakas, dahil may mga nakatagong pamilya tulad ng pamilyang Luo sa itaas nila. Bukod sa mga nakatagong pamilya, mayroon ding Medicine Valley at ang Dan Valley. Ang tunay na lakas ng mga puwersang ito ay mas malakas kaysa sa 8 sinaunang pamilyang Marshall ni Woody. Mas mahusay pa rin ang pamilya ni Woody dahil mayroon silang Zongjing Zhang, isang master ng gamot na madalas na dumating sa kanilang bahay. Ang iba pang mga sinaunang pamilyang Marshall at mga nakatagong pamilya ay may mga miyembro na malubhang nasugatan at kailangang humingi ng medikal na paggamot mula sa The Medicine Valley. Sa makatuwid, ang Medicine Valley ay isang sagrado at malakas na puwersa. Hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataon na magpadala ng mga regalo sa The Medicine Valley. At gayon paman, may nakakuha ng kayamanan mula sa The Medicine Valley. Hindi lamang nagulat si Woody, ngunit ang lahat ng naruroon ay nagulat din nang marinig ito. Ang malamig na jade bed ng Medicine Valley ay isang kayamanan ng Valley ng Medicine. Sinasabing may isa lamang sa kama sa buong Jingzhou. Nakaupo ito upang linangin, ang isa ay hindi pag-aari ng mga masasamang espiritu. Ito ay isang napakabihirang at mahalagang item. Ito ay talagang ang malamig na jade bed ng Medicine Valley. Dinala ko ito partikular upang mabigyan ng respeto ang aking lolo. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ang mga labi ni Zhendong ay curly ng bahagya, nagsasalita ng napakakaswal. Hindi siya nagsisinungaling. Ang malamig na jade bed na ito ay talagang nakuha mula sa The Medicine Valley. Lahat ng sinabi niya ay totoo, ngunit sa iba, tila hindi totoo. Pinagsasabi mo ang walang katuturan. Paano ang isang liblib na magsasaka tulad ng nakuha mo ang kayamanan ng lambak ng medicine? Agad na dumilim ang mukha ni Dei. Sa pamamagitan ng isang lubos na pag-aalinlangan na tono, nagpatuloy siya, I bet you stole it from the Medicine Valley, hindi ba? Sa sandaling ito, agad na idinagdag ni Ching, oo. Malamang ninakaw niya ito. Nang marinig si Dei at ang kanyang pangalawang anak na si Ching, ang mga panauhin ay naruroon ng bahagya. Ang Medicine Valley ay isang banal na lupain ng gamot, kung saan ang mga tao ay humingi ng medikal na paggamot at mga remedyo. Ang bawat tao ay nagbigay ng mga regalo doon, at walang nakakita na kahit sino ay kumuha ng anuman mula doon. Sa mga salita ni Dei, posible na ang binata na ito ay talagang ninakaw ito. Umiling-iling si Zhendong. Hindi makatayo si Dei upang makita siyang maayos. Nanatili siyang tahimik, hindi nagbabalak na makipagtalo sa kanya. Ngunit sa mas nanatiling tahimik siya, mas pinaniniwalaan ni Dei na tama siya. Dapat mong ninakaw ito. Tulad ng nangyari, si Ginoong mo mula sa The Medicine Valley ay narito ngayon. Totoo man o hindi totoo, malalaman natin sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Ang tingin ni Dei pagkatapos ay lumingon sa isang matandang lalaki sa kanyang ika-50 na nakaupo sa unang mesa. Ang matandang lalaki ay nagbihis ng puti, na may isang kabataan na hitsura at puting buhok, malinaw na isang master. Ginoong mo, Mr. mo mula sa The Medicine Valley ay narito rin. Marami sa mga panauhin na naruroon ang nakitungo sa Valley ng Medicine bago. Si Ginoong mo ay isang dalubhasang medikal mula sa The Medicine Valley na naglakbay sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya upang gamutin ang kanilang nasugatan. Si Ginoong mo ay may mataas na katayuan sa The Medicine Valley, bilang isang miyembro ng lambak, dapat niyang malaman ang tungkol sa malamig na kama ng Jade, maraming tao ang tumalikod kay Ginoong mo. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Ginoong mo, tinatamasa ang pansin tulad ng isang bituin sa gitna ng karamihan.
Hawak niya ang isang puting tagahanga ng crane feather sa kanyang kamay at gaanong ginawaran ito, ang kanyang mukha ay laging nakasuot ng isang mapagmataas na ngiti. Ang malamig na jade bed ay isang obra maestra ng aming Valley ng Medicine, at palaging ito ay pinananatili sa ikatlong palapag ng Treasure House. Nang walang pahintulot ng Medicine Master ng Medicine Valley, walang pinapayagan na pumasok sa Caswall. Nagsalita si Ginoong Mo sa isang pino na paraan. Maraming mga tao na darating upang maghanap ng medikal na paggamot mula sa The Medicine Valley araw-araw, at hindi ko alam ang batang ito. Matapos ang pagsasalita ni Ginoong Mo, lahat ay tumitig kay Jendong. Sa sandaling ito, si Dei ay labis na nasisiyahan at agad na sinabi ng matindi, "Kita mo, sinabi ni Ginoong Mo na hindi kanya kilala, ikaw ay mabango na bata. Sa makatuwid, ang iyong malamig na jade bed ay dapat na ninakaw." Kabanata 219. Lumuhad para sa akin. Nang marinig ito, hindi nagsalita si Jendong. Dahil lang sa hindi niya ako kilala, nangangahulugan ba ito na ninakaw ko ang malamig na jade bed na ito? Naramdaman ni Jendong na si Dei ay isang tanga. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang malamig na jade bed na ito ay ibinigay sa akin ng Medicine Valley Medical Sage. Si Jendong ay hindi nag-abala sa pakikipagtalo sa kanya at direktang sinabi ang mapagkukunan ng kama. Ano? Ibinigay ito sa iyo ng The Medicine Valley. Nang marinig ito, agad na tumawa si Dei. Alam mo ba kung gaano marangal ang pagkakakilanlan ng Medicine Valley Medical Sage? Kahit na ang mga ordinaryong eksperto sa medisina sa Medicine Valley ay hindi maaaring makita ang mukha ng Medicine Valley Medical Sage. Ang mga nakakakita ng Medicine Valley Medical Sage ay lahat ng napakalakas na eksperto sa medikal. Si Dei ay 100% na sigurado na ang malamig na jade bed na ito ay dapat na ninakaw. Sumimangot si Ginoong Mo nang marinig ito at nagpatuloy, ang aming Medicine Valley Medical Sage ay may marangal na katayuan, at ang nangungunang 100 mga eksperto sa medical sa Valley ng Medicine can see the true face of the Medicine Valley Medical Sage. Maswerte ako na nakita ko siyang 2 beses. Sinabi ni Ginoong Mo na may damdamin. Sa The Medicine Valley, ang kanyang lakas ay bahagyang ginawa ito sa tuktok na 100, at maaari lamang siyang tumayo sa likuran at tumingin sa Medicine Valley Medical Sage. Nakikita mo, nakita lamang ni Ginoong Mo ang Valley ng Medicine minsan o 2 beses. Ikaw, isang walang silbi na maliit na brat, how could you have seen the Medicine Valley Medical Sage? You're lying. Si Dei ay walang humpay at agresibo. Sa sandaling ito, sumimangot si Woody. Dahil kasangkot ito sa Valley ng Medicine, ang bagay na ito ay medyo nakakalito. Kung ang malamig na jade bed na ito ay talagang ninakaw ng kanyang apo, kung gayon ang mga bagay ay magiging mahirap. Bagaman ang pamilya Ye ay isa rin sa 8 sinaunang pamilyang martial sa Jingzhou, ang kanilang lakas ay mas mababa sa malakas na lambak ng medicine. Maging ang mga nakatagong pamilya ay kailangang mag-flatter ng lambak ng medicine, hayaan ang kanilang ordinaryong sinaunang pamilya martial. Naunawaan na ni Jendong ang kasalukuyang sitwasyon at agad na tinanong si Ginoong Mo, ang malamig na jade bed na ito ay talagang ibinigay sa akin ng Medicine Sage ng Medicine Valley. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa Medicine Fairy at Medicine Immortal. Magalang pa rin ang mga salita ni Jendong. Medical Immortal. Hahaha. Maliit na kapatid, inilantad mo ang iyong sarili. Itinaas ni Ginoong Mo ang kanyang ulo at tumawa, ang Medicine Immortal ng Medicine Valley ay nasa isang koma sa loob ng maraming taon. Bago ka magsinungaling, hindi mo ba nais na maunawaan muna ang sitwasyon? Matapos si Ginoong Mo, ang buong madla ay agad na nagulat. Kilalang kilala na ang Medicine Immortal ng Medicine Valley ay nasa isang koma at hindi nagising sa loob ng maraming taon, at hindi ito lihim. Matapos magsalita si Ginoong Mo, agad na ipinahayag ng mga tao sa paligid niya ang kanilang kasunduan. Ang Medicine Immortal ng Medicine Valley ay nasa isang koma sa loob ng maraming taon, at ito ay kaalaman sa publiko. Ang batang ito ay nagsalita ng walang anumang paghahanda at nakalantad ang kanyang mga kasinungalingan. Si Dei ay labis na ipinagmamalaki sa kanyang puso at agad na idinagdag, salamat kay Ginoong Mo sa pagpunta sa aming pamilya ng Ye ngayon, kung hindi man ang batang ito ay talagang niloloko tayo. Mga gwardya, ay drag ang taong ito na nagpanggap ng panganay na anak na lalaki at apo ng pamilya ng Ye at apo at isa katuparan siya. Matapos si Dei, 3 napakalakas na gwardya ang agad na sumugod mula sa likuran niya. Ang 3 gwardya na ito ay ang lahat ng mga tagapagtanggol ng pamilya, at ang kanilang lakas ay nasa antas ng Grandmaster. Malapit na silang magsisimula, ngunit agad na napigilan ni Shanfeng. I dare you to move. Si Shanfeng ay tumayo ng diretso sa harap ni Jendong.
Nakita ni Woody ang eksenang ito at marahan ang kanyang kamay. Lahat, bumaba. Maingat na tiningnan ni Woody si Jendong, na may ngiti sa kanyang mukha. Ang batang ito ay mukhang katulad ng kanyang sariling anak na lalaki, si Tianxiang, at hindi maaaring maging peke. Bukod dito, ang malamig na kama ng jade na ito ay nakatago sa ikatlong palapag ng kayamanan ng lambak ng medicine, at hindi ito naa-access sa mga ordinaryong tao. Kaya naniniwala siya sa kanyang apo. Sa oras na ito, tumayo si Jendong at tiningnan si Ginoong Mo na may ngiti. Ginoong Mo, bago ka magsalita, maaari mo bang maunawaan ang pinakabagong sitwasyon sa Valley ng Medicine? Mahalaga ba kung sino siya, napakaganda ng The Medicine Valley? Ang mga salita ni Jendong ay nagulat sa madla. Si Ginoong Mo ay isang tao ng lambak ng medicine, at ang batang ito ay nang-ahas na maging bastos. Ang pagkakasala sa Valley ng Medicine ay hindi magtatapos ng maayos. Ang taong ito ay masyadong mayabang. Kung siya talaga ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye, magdadala siya ng sakuna sa pamilya ng Ye. Ang mga panauhin ay pinag-uusapan ng paisa-isa. Sa oras na ito, si Shanfeng ay labis na nababahala. Lihim siyang pinagpapawisan para sa kanyang pamangkin. Ang mga medikal na eksperto ng Valley ng Medicine ay lubos na iginagalang sa labas at iginagalang ng mga tao. At ang kanyang pamangkin ay nang-ahas na harapin ang Valley ng Medicine. Ito ay talagang magiging sanhi ng problema. Si Shanfeng ay labis na nababalisa. Ang kanyang pamangkin ay magiging sanhi ng isang malaking sakuna. Sa sandaling ito, si Dei ay labis na nasisiyahan at agad na sumigaw, "Ikaw ay maliit na brat, kahit na ikaw ang panganay na anak ng pamilya ng Ye, alam mo ba ang kahalagahan ng lambak ng medicine? Gaano ka manggahas laban kay Ginoong Mo?" Si Dei ay pinukaw lamang ang problema. Galit din si Ginoong Mo sa puntong ito. Palagi siyang iginagalang sa ibang kilalang pamilya, ngunit hindi niya inaasahan na hinamon ng isang junior sa pamilya ng Ye ngayon. Galit na galit siya. Sumimangot si Ginoong Mo, at isang malamig na liwanag ang sumabog sa kanyang mga mata. Ikaw mapagmataas na brat. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagsasalita sa akin ng ganyan? Sinabi ni Ginoong Mo, at pagkatapos ay naglabas ng isang malakas na puwersa. Nagalit si Ginoong Mo, at ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Mga kahihinatnan. Anong mga kahihinatnan? Si Jendong ay ngumiti ng bahagya at nag-snort. Sa kanyang opinyon, iginagalang sa kanya ng Medicine Valley, so how could an ordinary Medicine Valley medical expert be so arrogant? Mabuti. Napakaganda. Sinabi ni Ginoong Mo, pagkatapos ay tumayo at naghanda na umalis. Gayunpaman, siya ay pinigilan ni Dei. Ginoong Mo, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aming pamilya para sa manggugulo na ito. Mangyaring huwag ibababa ang iyong sarili sa kanyang antas. Ang mga salita ni Dei ay naging mas madidilim ang mukha ni Ginoong Mo. Kung siya ay pinalayas ng isang brat ngayon, ano ang mangyayari sa kanyang reputasyon? Paano titingnan siya ng ibang mga kilalang pamilya? Iniisip ito, ang moral ni Ginoong Mo ay tumataas, at isang pagpatay na hangarin na agad na sumakit. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na tumayo si Shanfeng sa harap ni Jendong upang maprotektahan siya. Kasabay nito, sinumpa niya si Dei sa kanyang puso dahil sa pagiging isang manggugulo at sinusubukan na maghasik ng discord ng lihim. Kung si Ginoong Mo ay gagawa ng aksyon, nangangahulugan ito ng isang direktang paghaharap sa pamilya ng Ye, na komplikado ang mga bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumuha ng isang bagay si Jendong. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay, itinaas ito, at sinabi kay Ginoong Mo, lumuhod para sa akin. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Jendong, ang lahat na naroroon ay nababagabag. Isang junior member ng pamilya ng Ye, na may hawak na isang sirang tanda, nang ahas na gawin si Ginoong Mo ng Medicine Valley na lumuhod. Baliw ba ang batang ito? O naramdaman ba niya na napalaki dahil sa kanyang koneksyon sa pamilya ng Ye? Nakita ni Shanfeng ang eksenang ito at sangkang kanyang puso, na iniisip na ang mga bagay ay hindi maganda. Kabanata 220. Proxy Valley Master. Si Ginoong Mo ay isang Master of Medicine sa Medicine Valley. Ang people of Medicine Valley ay hindi dapat maging trifled, lalo na para sa mga mula sa mga sinaunang pamilyang martial arts tulad ng pamilya ng Ye. Hindi inaasahan ni Shanfeng na ang kanyang sariling pamangkin ay gagawing lumuhod si Ginoong Mo na may isang plaque. Ang mukha ni Shanfeng ay nagpakita ng isang nag-aalala na ekspresyon. Alam niya na ang kanyang pamangkin ay nagdulot ng problema sa oras na ito, at malaki ito. Si Ginoong Mo ng Valley ng Medicine ay hindi isang tao na kayang makasama ng pamilya. Hindi lamang nagulat si Shanfeng, kahit na ang pinuno ng pamilya ng Ye, si Woody, ay labis na nagulat.
Hindi niya naisip na ang kanyang apo ay magiging walang ingat na masaktan ang gamot sa medicine. Ang kaliwang tagapag-alaga ng pamilyang Shi ay sumingit nang makita niya ang eksenang ito. Hahaha. Ang batang ito ay talagang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Kahit na siya ay nang-ahas na masaktan ang mga tao ng Valley ng Medicine. Natuwa rin si Taog at sinabi, ito ay magiging isang mahusay na palabas. Pakiramdam ko na si Jendong, ang batang ito, ay tiyak na hindi mabubuhay ngayon. Kahit na hindi hinabol ni Ginoong Mo ang bagay na ito, ang pamilya ng Ye ay kailangang magbigay ng paliwanag. Nakakakita ng isang pagkakataon, agad na nagalit si Dei at sinabi kay Jendong, ikaw, kung paano ka nakikipag-usap kay Ginoong Mo ng Valley ng Medicine na ganyan. Panoorin mo kung paano kitang papatayin. Ito ay isang magandang pagkakataon, at natural na hindi ito makaligtaan. Tulad ng malapit na siyang magmadali, biglang nagkontrata ang mga mata ni Ginoong Mo nang makita niya ang token at sumigaw, ang hari ng medicine na token. Ito talaga ang hari ng medicine. Nararamdaman na ni Ginoong Mo ang natatanging aura ng Valley ng Medicine na nagmula sa gamot na token ng medicine. Nangangahulugan ito na ang token ay tunay. Ito ang nag-iisang gamot na hari na token na kabilang sa Medicine Sage ng Medicine Valley. Ang sino mang nakakita ng token ay tratrato ito na parang nakikita nila ang pinuno ng Medicine Valley. Sumulong ang aura ni Ginoong Mo, at sa susunod na sandali, direktang hinarang niya ang pag-atake ni Dei sa isang palad. Naramdaman ni Dei ang isang hubog na puwersa na tumama sa kanya at agad na itinulak siya pabalik. Ang lakas ni Ginoong Mo ay hindi mababawas, at walang nakakaalam kung anong antas ang naabot niya sa kanyang paglilinang. Si Dei, isang master ng pamilya ng Ye, ay direktang itinulak pabalik ng higit sa 10 mga hakbang at tumigil sa isang napahiya na hitsura. Tiningnan niya si Ginoong Mo na may nakakagulat na ekspresyon. Ano ang nangyayari? Sinusubukan niyang tulungan si Ginoong Mo, ngunit hindi inaasahang pinigilan siya ni Ginoong Mo. Bukod dito, wala pa ring nakakita kay Ginoong Mo na kumilos bago. Naisip nila na si Ginoong Mo ay lubos na may kasanayan sa gamot, ngunit hindi nila inaasahan na ang kanyang lakas ay hindi rin nababawasan. Madali niyang hinaranggan ang pag-atake ng isang master sa pinnacle ng antas ng Grandmaster. Ito ay masyadong malakas. Si Dei ay nag-furrow sa kanyang mga kilay at tumayo doon sa isang tulala, ganap na hindi alam kung bakit nagawa ito ni Ginoong Mo. Nakakagulat ang buong eksena. Walang inaasahan na makakatulong si Ginoong Mo kay Jendong. Ano ang nangyayari? Si Jendong ay ginawa lang siyang lumuhad sa isang sirang signboard, ngunit ngayon ay tinutulungan niya ang mabaho na bata. Halos lahat ay natigilan. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Ang kaliwang tagapagtanggol at ang magkapatid na sina Taog at Jing mula sa lipi ng Shi ay nakatitig ng maaga, ganap na walang kamalayan sa nangyari. Samantala, si Xingyun Luo mula sa Luo family ay nag-iwas sa kanyang mga mata at ngumiti sa pinangyarihan sa harap niya. Matapos ipadala si Dei na lumilipad, lumapit si Ginoong Mo kay Jendong at lumuhad sa harap niya. Si Ginoong Mo, ang ika-16 na henerasyon na alagad ng Valley ng Medicine, ay nagbabayad ng respeto sa acting Valley Master. Kumikilos ng Valley Master. Ano ang nangyayari? Lahat ng naruroon ay naiwan ng mga salitang ito. Si Shan Feng, na nakakakita ng isang bihasang medikal na practitioner mula sa Medicine Valley na nakaluhod sa harap ng kanyang pamangkin, ay nawala sa mga salita. Si Woody ay labis na nagulat sa pagliko ng mga kaganapan. Si Ginoong Mo ay isang VIP ng pamilya Ye, ngunit nakaluhod na siya ngayon sa harap ng kanyang apo. Ano ang nangyayari? Ito ay imposible. Si Dei ay ganap na nababagabag sa kanyang nakikita. Hindi niya inisip na si Ginoong Mo mula sa Valley ng Medicine ay lumuhad bago ang isang tao na hindi pa opisyal na sumali sa pamilya ng Ye. Ngunit sa kabila ng kanyang kawalan ng paniniwala, ang katotohanan ay nanatili na si Ginoong Mo ay nakaluhod sa harap ni Jendong na nakayuko ang kanyang ulo. Mangyaring tumayo. Lahat tayo ay pamilya dito, hindi na kailangang formal. Maging si Jendong ay nagulat sa kung gaano kabisa ang utos ng hari ng medicine. Si Ginoong Mo ay talagang lumuhad sa kanya. Si Ginoong Mo ay masunurin, kaya't natural na bigyan siya ng mukha. Kaya't sumulong si Jendong at tinulungan si Ginoong Mo. Salamat, acting Valley Master mo. Matapos tumayo si Ginoong Mo, magalang siyang tumawag. Sa sandaling ito, tiningnan niya si Jendong na may ibang tingin sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang binata na ito ay talagang magkaroon ng medicine na hari ng medicine ng Valley na token. Tunay, ang mga pagpapakita ay maaaring mapanlin lang. Walang inaasahan na mga bagay na magiging ganito. Nakita ni Woody na ang krisis ay nalutas sa ganitong paraan, at napakasaya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang apo ay talagang maging ang acting Valley Master ng Medicine Valley. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip.
Nakita ni Dei na nakikipag-usap at tumatawa, at napuno ng puot. Ito ay talagang nakapupot. Hindi ko naisip na ang brat na iyon ay talagang gumamit ng isang sirang token upang harapin si Ginoong Mo ng Medicine Valley. Si Dei ay nagbulong sa kanyang sarili. Hahaha. Hindi lang iyon ang anumang nasirang token. Nakaupo sa harap na hilera, si Xingyun Luo, na nangyari na nakaupo sa tabi niya, ay nagsabi, ito ang hari ng medicine, ang kayamanan ng lambak ng medicine. Si Xingyun ay nagmula sa nakatagong pamilya, Pamilya Luo, at may kaalaman. Nakilala niya ang token ng isang sulyap. Ang Medicine King Token. Matapos marinig ito, ang mga panauhin sa paligid nila ay tumanggaw sa pag-unawa, na isiniwalat ang kanilang sorpresa sa kanilang mga salita. Dahil ang misteryoso ng Medicine Valley, ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig nila ang hari ng medicine na token. Tama iyon. Ang hari ng medicine ng Valley ng Medicine. Ang sinumang nakakakita ng token na ito ay tulad ng nakikita ang Valley Master ng Medicine Valley, kaya tinawag ni Ginoong Mo ang brat na The Acting Valley Master. Matapos si Xingyun, biglang natanto ang lahat. So that's how it is. Greeted ni Dei ang kanyang mga ngipin at sumagot, hindi niya inaasahan na si Jendong ay mayroong medicine na hari ng medicine na token sa kanyang mga kamay. Masama ito. Ang taong ito ay may kaugnayan sa The Medicine Valley, at mahirap talagang i-target siya. Mapahamak ito. Ang mga mata ni Dei ay napuno ng galit na apoy. Nais niyang patayin agad si Jendong, ngunit wala siyang dahilan upang gawin ito. Ang mga salita ni Xingyun ay narinig ng maraming tao, at bigla silang natanto. Ito ay naging isang background ang batang ito na hindi ordinaryong. Ang Medicine Valley ay isang pag-iral na sinubukan ng maraming sinaunang pamilya ng martial arts ang kanilang makakaya upang mapaboran. I didn't expect this kid to be so young and already have the Medicine King token. His future is limitless.